Ang tatlong Panginoon ay nanggugulo na naman. Zifu, kailangang sumama ka rito agad. Tito Jayang, tumatanda ka na. Huwag kang makialam sa mga bagay na ito. Juyu, huwag kang masyadong hambog na kabataan. Ako ang pinakamatagal na tagapaglingkod sa Panginoon ng Bulwagan. Nawala ang Panginoon ng Bulwagan 3 taon na ang nakalipas. Nagmamalaki ka pa rin sa iyong katandaan, hindi iyan nararapat. At saka, habang nakaayos ang ulo mo, kayang kurot kong gamutin ang anumang sugat. Tama na, kailangan ba kayong magtalo ng ganyan? Ngayong araw na ito, kaming tatlo ay maglalaban para sa pamumuno sa bulwagan ng Siyam na Langit. Manaig ang pinakamahusay sa pamamagitan ng kagalingan. Magsimula na. Mga barbaro. Hoy! Hoy! Teka muna! Kung gusto ninyong maglaban, lumipat kayo ng lugar, nakakaabala kayo sa pagwawalis ko. Sino itong hamak na tagapagwalis? Umalis ka, Tooy. Nagdudura sa publiko, multa na 50 piso. Ikaw ang magiging unang patikim ko. Ako ba ang mag-scan sa'yo o ikaw ang mag-scan sa akin? Ako na ang mag-scan sa'yo. Anong problema? Gusto mong tumayo, mahirap abutin ang cellphone ng nakahiga. Walang sinuman sa mundo ang nakaiiwas sa aking laso na karayon. Sino ka talaga? Juyu, hindi mo pa ba natatanto? Sino pa ang kayang talunin? Ang emperador sa ilalim ng lupa na si Liwang Kongwu at isang maalamat na manggagamot na tulad mo. Walang iba kundi ang kanyang kamahalan. Ibig mong sabihin, Imposible. Nawala ang punong tagapamahala 3 taon na ang nakalipas. at saka, pagkatapos mawala sa loob ng 3 taon, magwawalis na lang ng kalye? Anong masama sa pagwawalis ng kalye? Ang kataas-taasang pinig. Panginoon, Zifu, hindi ba't sinabi kong bantayan mo sila? Bakit nang mawala ako ng 3 taon lamang, hindi na nila mapigilan ang sarili ngayon? nabigo ako sa aking tungkulin. Nararapat akong parusahan. Kalimutan mo na, kalimutan na. Hindi rin lahat ay kasalanan mo. Sa huli, ang kapangyarihan ng 3 Panginoon ay pakalawa lamang sa akin. Mahal? Anong nangyari? Nabalitaang nawala ka ng 3 taon dahil sa isang babae. Hindi ko inakalang totoo pala. Yiyon Sao, maghiwalay na tayo. Ama, nahanap na namin ang pinuno ng hall. Ihanda agad ang kotse. Zixin! Tigilan mo ang paghahanap. Wala si Zixen dito. Inay, gusto ni Zixin magdiborsyo. Ano ang? Huwag mo akong tawaging ina. Mula ngayon, Yun Joye, ang pamilyang Tan. Walang kinalaman sa iyo. Bigyan mo ako ng dahilan. Bigyan ka ng dahilan? Hindi kailanman. Ang pamilyang Tan ay dating nalulugmok sa hirap, ngunit ngayon kami nakatayo, nakatabi sa pamilyang Bai, bilang pangunahing mga angkan. Bakit ka pa mananatili dito? Bakit asawa mo pa ang kapatid ko? Nag-isa niyang inangat ang aming angkan. Ang ganda, katawan, at talino niya, ay una sa Jiangcheng. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Isang taglinis ng kalye. Wala ka bang hiya? Dahil ba sa mga walang kwentang bagay na ito, inay, noong kinasal ako kay Zixin noon, ikaw mismo ang nagsabi. Ayaw mo ng kayamanan, kapayapaan lang at kaligtasan. Ngunit ngayon, Teka! Hindi ka lang walang silbi, kundi parang bata pa. Sino ang ayaw yumaman? Wala kaming magawa noon. Ngayon lumayas ka na. pare-pareho kayong lahat. Ziheng, tumigil ka sa pag-aksaya ng oras. HMPH. Ay impake mo ang gamit mo. Pirmahan mo ang diborsyo, tapos umalis ka na. Zing, tama na ang kakornihan mo. Card. Mag-empake ka na. Pirmahan mo ang kasulatan, at umalis ka na. Ikaw ang kinakausap ko. Pirmahan mo na. Anong lakas ng loob mong titigan ako? Papuntahin mo si Zixin. Si Zixen ay naging CEO ng Tan Corporation. Milyon-milyon ang hawak niya. Sayang lang ang oras niya. Sa isang tagalinis lang. Maghihintay na lang ako dito. Ye Yunjo. 3 taon kami, nagpigil sa pamilyang Tan. Ikaw pa ang bastos. Huwag kang magreklamo. Mali ba ang intindi mo sa pagiging magala? Saka, kayong ang mga walang hiya.
Ye Yunjo, huling babala, pirmahan mo ang kasulatan, at umalis ka na, kung hindi, sa mukha mo pupunta. Tanzeng, babala lang. Kapag hinawakan mo ako, di ako magpipigil. Manghahamon ka? Papagurin kita. Array. Ye Yunjo, bitawan mo. Binitawan ko na. Pakawalan mo ako. Ye Yunjo, bitawan mo. Sinaktan mo ako? Makukuha mo ang nararapat. Ye Yunjo, pakawalan mo siya. Bitawan mo. Hoy. Yi Yonsao, anong ginagawa mo? Pakawalan mo si Yunjo Ye. Anong ginagawa mo? Yun Ye, ano ang ginagawa mo? Ate, salamat at nandito ka. Muntik na akong mamatay dito. Ano nang nangyayari rito? Tanungin mo silang dalawa. Zizin. Maayos kaming nakikipag-usap para pirmahan niya ang divorce papers. Siya mismo ang nanakit. Tingnan mo ang ginawa niya sa kapatid mo. Maayos? Pananakot iyon. Tama na. Yun Ye, sinaktan mo pamilya ko. Paano mo ito itatangi? Tan Zixin. Ayaw mo man lang makinig sa paliwanag ko. At ano tong tungkol sa pagsama mo sa di kilalang lalaki sa kalalim-lalim ng gabi? Isa ka lang basurero. Syempre hindi mo siya kakilala. Siya si Binatilyong Bai ng pangunahing angkan ng Bai sa Jiangcheng. Bilyon-bilyon ang yaman niya. Ang tulad mong nasa mababang antas. Hindi maabot ang kanyang kalagayan. Kayo palang dalawa, tama. Kami ay nag-date lang kanina. CJ. Kung ganun. Yun Ye, matagal ko nang pinag-isipan to. Hindi ka nagsikap para umunlad, at nagpakontento sa kahambalan. Alam mo ba ang sabi ng mga tao? Naawa sila sa akin, napangasawa niya ang isang kahabag-haba na tagapaglinis ng kalye. Magkaiba na ang mundong ginagalawan natin. Zixin, alam mo ba kung bakit nakabangon ang angka ng Tan sa mga nakaraang taon dahil sa tulong ko yon? Kung wala ako. Tama na. Pera lang habol mo, di ba? May 5 milyong yuan sa card na ito. Sapat na habang buhay. Wala akong pakialam sa maliit na halagang to. Ang kakarampot kong pera ay walang halaga sa akin. Akala mo ba'y hindi sapat ang kita sa pagwawalis? Gusto mo talagang paluin kita ulit? Ye Yonsao, ano ba talaga ang gusto mo? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang talagang maghiwalay tayo? Eksakto. Dati ay naniniwala ako na nakakita ako ng tunay na pag-ibig, isang maganda at totoong bagay. Ngunit sa huli, lahat ay gumuho sa harap ng pera. Tan Zixin, pagsisisihan mo ito. Ikaw pala si Yonsao. Itanong ko lang, bakit mo inakala na ang aming Zixin ay magsisisi sa pagpili sa amin? Sa lahat ng mga taong ito, nagbigay ka ba sa kanya ng 100,000 na regalo? Kaya kong ibigay sa kanya, kahit ano, kahit kailan. Ngunit ang tunay na halaga ay wala sa presyo. Nasa sinseridad sa likod ng regalo. Tulad nito. CJ, lahat ng dukhang kakilala ko, ganyan din ang mga sinasabi. Zixin, ito, ang regalo ko para sa'yo. Isang 50 milyon na tesoro. Na pinangalang makislap na jade, nag-iisa sa buong mundo. Tanging si Young Master Bai ang makakapagbigay ng ganitong kayamanan. Zixin, ano ba? Huwag kang tumanga. Tanggapin mo na. Magsalita ka naman. Hoy bata, nakikita mo ito. Ito ang uri ng regalo. Hindi mo kayang bilhin kahit walong buhay pa. Anong nakakatawa? Tumatawa sa peking alahas mo. Anong nakakatawa? Peke ang iyo. Ano ang sinabi mo? Nasa akin ang tunay. Ang galing naman. Yonsao, alam kong naiinggit ka sa yaman ng pamilya Bai. Pero hindi ito ang tamang paraan. Walang halaga sa akin ang pera nila. Nababaliw ka na ba, Yunsu? Ile, parang hindi naman masyadong nasira. Basta lubos na baliw. Naku naman, huwag kang mag-alala. Kukuha tayo ng mga dalubhasang psychiatrist para ayusin ang utak mong Yunjo, kung may yaman ka sana tulad nila, kailangan pa ba nating humingi ng tulong kay Zixin? Hindi ko akalaing ganito kakabaliw. Hayaan mo siyang magpanggap, Maria. Pagkatapos ng diborsyo, nagpapakitang gilas lang siya. Mga taang walang pag-isip. Na, kami ang mga tanga. Para ka ng hari. O, nagpapanggap ka pa rin. Leader ng Jukshio Temple. Iyon lang ang totoong sinabi mo ngayong gabi. Tungkol sa aking posisyon. Bilang Temple Master. Nakakahiya. Yonsao, tama na ang kalokohan. Pirmahan mo ang diborsyo. Ngayon na. Teka, pakita mo nga yung tunay na jade. Dahil sabi mo mayroon ka ng tunay na yaokui. May 5 minuto ka. Para ipakita ang jade na yan, sa loob ng 5 minuto, dalhin mo si yaokui sa akin. Opo, sir. Sino ka ba? Pinaglaruan mo kami ng 5 minuto? Hoy, Ziheng, 5 minuto na lang. Tingnan natin ang mga lansi ng asong kalye na ito. Ano ba ang may dala niya? Tara na. Ito na ang huling minuto. Bakit walang galawan? Bakit nagmamadali? Natatakot ka na? Takot, biro mo yan.
Nakuha ni Binatang Bay ang Yaokwi kay mga ngalakal Jiangbo sa bidding house. Si Jiangbo na mga ngalakal, isa sa 3 dakilang Panginoon ng Gyusho. Pangalawa lang sa master ng palasyo. Peke lahat ng paninda niya. Paano siya yayaman? Ang lakas ng loob mo. Pangahas kang hamanin ang 3 dakilang Panginoon. Yang mga sinasamba mong Panginoon. Nakaluhod sa harap ko kanina lang. Iyon Zhao. Magbabayad ka sa ginawa mo sa 1 minuto kapag hindi ko nakita ang tunay na Yaokwi na ipinangako mo. Pupugutan kita ng mga binti. Ano? Nawawala si Yaokwi. Niloloko mo kami? Pekeng palabas lang lahat to? Mga tao. Kunin niyo ang mga binti niya. Nahanap din kita. Yun, Joe. Anong ginagawa mo rito? Bawal ba akong pumunta? Bigla ka na lang nawala nang walang sabi. Hinanap kita sa lahat ng lugar. Nandito pala si Yaokwi. HMM, ang ganda. Regalo ko para sa kasal. Nangako ka na pakakasalan mo ako. Hindi ka uurong, di ba? Tama na ang away ninyo, para bang wala ako dito. Hoy, may angking ganda pala tong dalaga. Umalis ka na. Ang lakas ng loob mo. Kilala mo ba ang ama ko? Pinuno ng pamilya Bai sa Jiangsheng. Ang tatay ko. Ang mga bay. Eksakto. Makinig ka. Mga stock ng pamilya bay. Bawasan ang presyo ng 50% ngayon din. Agad. Yun Zhao, type ko ang karida. Ang ganda-ganda, bakit hindi ako nalang sunda? Bibigyan kita ng yaman at karangyaan. Ang kapal ng mukha mo. Sampailan mo siya. Binatang Ginoong Bay. Duwag ka. Ang pagtataksil mo ay sapat na. Nagdala ka pa ng mga salbaha dito. Alam mo ba kung sino kami? Kami ang kilalang pamilya Tan, mga Tan. Tama na. Sampailan silang lahat. Yun Sao, ano ba tong nagyayari? Dinala mo pa ang kabit mo para apihin kami? Grabe na to. Walang kinalaman si Kuya Yunjo. Desisyon ko itong lahat. Kung gagalitin mo siya ulit, ako ang kakalabanin mo. Tumatawag ng bako. Nakakatawa, kaya ko rin yan. Nasaan sila? Problema, Ginoo. Sandaan ng kalaban sa labas. Napatay nila ang mahigit 12 sa mga tauhan natin. Ikaw. Sino ang inaway mo, gago? Ang presyo ng stocks natin, bumagsak ng 50%. Sino ka talaga? Ang bros ang yan. Ang brats na yon. Sagisag ng pamilya Harukana. Kinokontrol ang mga pangunahing ekonomiya ng Jiangsheng. Ang Harukana, imposible. Ang isang ilit na pamilya na tulad nila ay hindi mapupunta rito. Kaya yun pala. Yun Zhuye, kaya naman pala. Napakakumpiyansa mo. Sumisipsip ka sa mga Harukana, ang pagiging kanilang toy boy. Saludo ako sa iyo. Magkikita pa tayong muli. Hinaloan niya ang 5 milyon. Kung mayroon akong suporta ng Harukana, dudurhan ko ang 5 milyon o kahit 50 milyon. Nakikita mo, Zexen, lahat ng hinulaan ko, ang mga lalaki na tulad na walang tunay na kasanayan, ay laging umaakyat sa pamamagitan ng kadudadadang paraan. Putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Huwag hayaan ang iskandalong ito na mapahiya ka sa buong lungsod. Yun Saoyi. Mas masahol ka pa sa inaakala ko. Ang pinakamalaki kong pagsisisi ay ang hindi pagdidiborsyo sa iyo nang balaan ako ng aking ina. Lahat kayo ay mga tigreng papel. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Ang lalaking ito. Tama na, ngayon na magtatapos ang palabas na ito. Zixintan, naniniwala ka sa kanilang mga kasinungalingan ng ganoon kadali. Ngunit ang aking mga salita ay walang kahulugan sa'yo. Hindi maikakaila ang ebidensya. Anong mga dahilan ang natitira? CJ, nauunawaan ko na ngayon, simula ngayon, walang sa pagitan natin. Huwag kang umiyak mamaya. Hoy, hoy, hoy. Anong nangyayari? Babalik ka sa pamilya Hua para sa kasal. Hindi ka pa rin nagagalit sa kanya. Ang humiwalay sa'yo, may sama pa rin ng loob. Tingnan mo, di naman siya mas maganda kaysa sakin, o mas maganda ang katawan.
lalo na sa koneksyon. Tama na. Pinakamasakit, hindi siya nagtiwala sa'yo, hindi ko nakita ang ganong kahangalan. Tumahimik ka. Huwag mo akong paulitin. Sige na, huwag kang magalit, titigil na ako. Naglakas ka ng loob na sumigaw sa puno ng pamilya? Teka lang, tama na, di nila alam kung sino ka talaga. Pinoprotektahan lang nila ako. Ayos ka lang. Tumulong sa akin si Matandang Hua. Pero hindi rason ang paghamak mo. Hoy. Pero, gusto, kita. Mahal kita mula nang magkita tayo. Punong tagapangasiwa. Zifu, mababawi ko ang siyam na kalangitan. Kapag bumalik ang punong tagapangasiwa, mabubuhay muli ang kalangitan. Ang pagbabalik ng punong tagapangasiwa ay muling pagsilang ng kalangitan. Ginoong Bai. Alam mo, Ano ang kahulugan nito? ang pagbabalik sa kapangyarihan ng puno ng templo, alam mo na ba? Kung alam mo nga, paano ako mawawalang alam? Ngayong, malawak na ang imperyo ng mga Tan. Hawak lang ng kapatid kong babae. Ano ba ang magagawa ng isang babae? Hindi ba tama? Kaya nga, kailangan kita ipakilala sa puno ng templo para makapanghina sa pamilyang Tan. Ang pera mo, walang saysay sa mga bay. Ang hinahangad ko, dapat mong maunawaan. Ito parang hindi tama. Naglalansi ka sa sarili mong kapatid. Nanghihina ka naman pagdating sa personal niyang buhay. Para magtagumpay, kailangan mong maging determinado. Sige na Nat, naiintindihan ko. Puno ng templo, may impormasyon kaming natanggap. Sina Bai Jinyu at Tan Zihe ay nagtaksil kay Tan Zixin. Kasalukuyan siya, nasa isang is ngayon. Akitin ba natin? Kami niya ay wala ng relasyon. Mula ngayon, itigil ang pagsubaybay. Bawiin lahat ng mga tauhan mo. Nauunawaan ko. Isa pa po, iniulat ng mga tauhan. Nakuhang muli ang nawawala mong gamit. Ang nawawala ko. Zixin, pasok ka. Maupo ka. Ate, narito ka na. Bai, ang ating relasyon ay hindi pa umaabot sa ganyang antas. Ang iyong kamay. Tingnan mo, ako'y hindi sinasadya. Umupo, upo. Kailan darating ang Panginoon? Alam mo namang, ang Panginoon ang kataas-taasan. Sobrang abala niya, mahirap ischedule ang mga Kailangan lang natin maghintay. Pero bakit naman, isang napaka-importanteng tao ay magkikita sa isang ini? Ate, si Jibay ay galing sa kilalang pamilya. Ang kanyang salita ay hindi mga pakitang tao. Hinahon lang, Zixin. Kapag ako'y nangako, tinutupad ko yan. Habang naghihintay, batang gusto niyong maglaro ng laro. Sa totoo lang, hindi ako masyadong umiinom. Ate, pinaghirapan ni Jibay ang pag-ayos ng pulong na to. Pakisamahan mo na lang siya. Mababa ang alkohol nito. Sige na nga. Tere na. Magtagay tayo. Tagay. Isa pang round. Hindi na talaga ako makakainom pa. Gusto kong pumunta sa sisi. Zixin. Jibay. Tapos na. Kayong dalawa. Dalhin niyo siya sa hotel. Ikaw, ang young Master Bai. Ginang, Tan, utos sa amin na protektahan ka. Anong problema? Si Young Master Bai may perpektong panlasa. Tingnan mo ang binti, puwit, at dibdib niya. Bago tayo magtrabaho, gusto mo bang maglibang? Mali yan, kung malaman ni Young Master. Kung tahimik ka, tahimik din ako. Sino ang makakaalam? Huwag kang magdalawang isip. Ang mga katulad natin, bihirang pagkakataon sa kagandahang tulad niya. Sige. Mababayaran mo to. Zixin. Iyon sir, ibaba
Ibaba mo si Zixin ngayon din. Yeon Zhao. Yeon Zhao, ibagsak mo si Zixin ngayon din. Naglakas loob kang magmalabis at agawin ng tao sa harap ni binatang Panginoon Bai. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Kayo pala ang tunay na mga kidnapper. Dito kayong dalawa. Ang isa ay nagnais na dumisan ang katawan ni Zixin sa anumang paraan. Ang isa naman ay naghangad ng kapangyarihan sa pagtataksil sa sarili mong kapatid. Mali ba ako? Tigilan mo ang kalokohan mo. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na siya. Ngayon din. Binatang Panginoon Bai, hindi ko siya kayang talunin. Isa lang siyang tagalinis ng kalye. Ano ang ikakatakot natin? Pero, Kawawa. Malaman mo ang lugar mo. Aray, bitawan mo. Masakit. Sa ngalan ni Zixin, babasagin ko ang kamay na ito. Paumanhin. Paumanhin. Ginoong Ye. Pakiusap. Huli na. Yeon Zhao. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Yeon Zhao, anong ginawa mo sa kapatid ko? Ate. Halos mabali niya ang braso ko ng tuluyan. Ano ang nangyayari rito? Nagkunsa ba ang kapatid mo? Nitong para sirain ka. Ang kondisyon ni Bai ay pag-angkin sa iyong katawan. Zixin, huwag kang maniwala sa kasinungalingan niya. Siya ang nagpatayin ng mga gwardiya na ipinadala kong protektahan ka. Pagkatapos ay sinasadyang agawin ka. Kung hindi dahil sa amin ng kapatid mong pumigil sa kanya, baka nasa kamay na. Tama si ate. Bakit ko naman gustuhin ang trono? Alam ng lahat sa Rivercrest na ikaw ang nagbangon. Saan ka ng mga tan? Malinaw na itong gago. Gusto kang malasap. Kaya naghiganti ng matanggihan. Tigilan ang pagsisinungaling. Gusto mo pang masaktan? Yeon Zhao, ano ba talaga ang pakay mo? Zixin, bakit ayaw mong aking pakinggan? Kapatid ko sa dugo si Zihan. Hindi niya ako ipagkakanulo. Gusto mong maniwala ako. Magpakita ka ng ebidensya. Ebidensya. Bilang master ng siyam na kalangitan, sapat ng ebidensya ang salita ko. Wala nang pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, nagsasabi ka pa ng kalokohan. Wala na talagang pag-asa sa akin. Hindi na sana ako sumugod para iligtas ka. Sino ba humingi ng tulong? Yeon Zhao. Si Ziheng ay kapatid kong magkasama kaming lumaki. Paano niya ako sasaktan? Zixin, alam mo ba? Sa mundong ito, ang pabago-bago ay puso ng tao. Bakit hindi mo maintindihan? Wala na akong sasabihin pa sa iyo. Tatawagan ko ang tanggapan ng seguridad ngayon para ipaaresto ka. Ano ang nangyayari dito? May tumawag sa amin tungkol sa away. Tamang-tama ang dating sinubukan ako, saktan ng dati kong asawa at muntik nang mabasag ang kamay ng kapatid ko. Pakikuha na siya. Ha? Aba. Hindi ba ito si Binatang Bai? Nakagat ka ba? Nang baliw na asong ito. Kung tutulungan mo ako na mapatumba ang asong ito, sisiguraduhin ko malaki ang kapalit mo. May paliwanag ka ba? Itabi mo ang sasabihin mo sa pagtatanong sa istasyon. Sasama ako sa inyo. Pero babalaan ko kayo. Huwag kayong magsisisi. Ha? May lakas ng loob ang batang ito. Umalis kayo. Teka. Dalhin mo ito. Seldang piitan, parang hindi naman. Hayop ka, parang sanay ka sa ganito. Madalas ka bang napapadpad dito? Ito ang sala ng pahirap. Espesyal para sa investigasyon, para sa mga bilanggong tulad mo. Alam ko, dahil noon pa man, madalas na akong makulong, mga bilanggo. Mukhang totoo, ang sabi ni Bai Xiao. Bakit ka ganyan kagiting? Magsalita na tayo ng diretso. Diretsohin na kita. Aminin mo na ang mga kasalanan mo ngayon din. O pagsisisihan mo ito. Ano kung hindi ako mag-amin? Electrical na pagsugpo ang aabutin mo. Aray. Hindi nasira? Nababaliw ka ba? Sa akin mo ito sinubukan? Pasensya na, boss. Hindi ko inakalang. Hindi ito gagana sa kanya. Payo ko sa'yo, palayain mo na ako ngayon. May oras pa. Hindi ko naniniwala. Kakayanin mo rin ang mga bala. Subukan mo kung gusto mo. Pare, hinuli mo siya. Gusto mong mamatay. Bakit naman siya na naman? Sinong nandyan? Nasa Seguridad Bureau tayo. Huwag kang gagalaw. Ako ang head ng Qingyuhua family. Kailan pa naging kailangan ng pahintulot ang Seguridad Bureau? Head ng Qingyuhua family. Boss, si Hua Seru yan. Songet na yan ay asawa lang ng pamilyang Tan. Di naman siya kano-ano ng Qingyuhua family. Nakikipag-away ba tayo sa maling tao?
Takot na kayo? Ang direktor ay tito ko. Ang koneksyon niya, kasing lakas ng Hua family. Chairwoman Hua. Wala akong pakialam kung sino siya sa'yo. Sinusunod lang namin ang protocol ng bureau. Huwag kang makialam. At ako'y nakikialam, hulihin sila. Chairwoman Hua. Ang kapal ng mukha. Direktor. Sapat kaya ang posisyon ko bilang kapitan ng Juxiao Palace para pahirin ang yabang mo. 2 siglo ng pamana. Ano naman kung pamilya Hua, ang direktor namin, dating hepe ng gwardya sa Palasyo Jixiao. Tumanggap siya ng personal na basbas mula mismo sa Panginoon. Magpakita ka sana ng respeto. Anong kalat ng pagkahol mo? Ikaw, Tagapangulong Hua, kung may problema ka, harapin mo ako ng diretsahan. Hindi mo kailangang saktan ng mga tauhan ko. Dumating ako rito para lang sa'yo. Ikaw. Ang hindi dapat umaaray dito. Tagapangulong Hua, ang pinagmulan ko ay alam mo na siguro. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin ang Panginoon. Ang mismong nagtanggol sa akin kapag dumating ang kagalang-galang. Hindi lang ikaw. Kahit ang angkan Huay. Mawawasak. Hindi ko inakala na ipagtatanggol mo sila. Wala akong sinabing ganyan. Eddie. Ano ang ipinahihiwatig niya? Mga taga-Palasyo Juxiao, lagi naghahambog gamit ang pangalan kong Mambuli. Ano ang sinabi mo tungkol sa pagmamalupit? Bilang bantay, hindi mo ba naalala kung sino ang amo mo? Amo? Kahit yepe ka lang ng gwardya. Nakita mo na siguro ang tunay na mukha ng Panginoon. Puno ng palasyo. Tangang-tanga ako, karapat-dapat akong Hindi ko alam na ikaw ang puno ng palasyo. Talagang hindi kita nakilala. Puno ng palasyo. Tiyo, hindi ito maaaring totoo. Itong walang kwentang manuga, paano siya naging mahalagang tao? Tiningnan ko bago siya arestuhin. Walang papeles at walang halaga. Naging taglinis ng kalye. Sa kalye Golden Ring 3 taon na, isang, walang silbing manugang na nagwawalis. Nagwawalis ng kalye. Anong pagwawalis? Kayong dalawang tanga, tumigil kayo, magpatuloy kayo at sasaksak ko mga bibig nyo. Talagan nyo na ako. Ang mga susi. Puno ng palasyo. Sumpa ko, hindi ko alam na ikaw yon. Tama na. Hindi mo dapat inihaya ang pagkatao ko. Hindi ko matiis ang pag-abuso niya sa kapangyarihan. Nagpapasikat lang ako. Hindi sinasadya, puno ng palasyo. Puno ng palasyo. Puno ng 9 na kalanggitang palasyo. Lumuhod na kayo. Puno ng palasyo. Hindi namin alam ang tunay mong pagkatao. Kahit may 8 buhay kami, hindi maglakas. Bulag ako sa iyong kadakilaan. Karapat-dapat akong mamatay. Nagkamali ang paningin ko. Patayin niyo na ako. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Pang-aapi sa mahihina. Bitayin sila. Patayin niyo ako. Patayin niyo ako. Buhay na ilibing. Tiyo. Puno ng palasyo, pamangkin ko yan. Maaari po bang, ipaglalaban mo pa siya? Mga gwardya, pakainin ang bangkay niya. Sa mga aso, ang mga nangyari na yon, dapat maging lihim. Nauunawaan, sumpa ko sa batas militar. Pinakawalan mo talagang, si Yonzu. Sandali. Director Jiang, hindi mo ba sinabing dati ka, kasapi sa 9 Heavens Hall, bakit hindi mo makontrol? Si Hua Sijin? Limitado lang ang masasabi ko. Para sa ama mo, babalaan kita. Huwag mong gambalain si Ayon Zhao. Binata bay. Huminahon ka, huminahon. Gaano kalakas ang pamilyang Hua kung takot ang Security Bureau sa kanila? Walang magagawa ang Security Bureau. Pwede tayong tumingin sa ibang paraan. Tulad ng pamilyang Chen, isa sa malalaking pamilya. Akala mo ba tanga? Ganoong klaseng pamilya? Anong koneksyon mayroon ako para lapitan sila? Binata bay, hindi mo alam ang isang bagay. Sa ilang araw, kaarawan ni Binata Chen. Sa panahong iyon, kahit buhayin pa ang pinuno ng Hua, hindi niya may iligtas. Yun, Joe.
Ye Yunjo. Anong iniisip mo? Iniligtas kita. Di ba dapat makipag-date ka sa akin bilang pasasalamat? Pwede ka ring hindi sumama. Kaarawan ni Punong Kiantangkay, espesyal kang inimbitahan bilang panauhing pandangal. Ayaw ko, walang interes. Bayaw, alam kong mabait ka. Inapi mo ako noon, pinaghiwalay mo kami ni ate, ngayon bayaw na ang tawag. Huwag mo akong sisihin, Bayaw. Wala akong magawa. Aminado akong may ambisyon, lalaki naman ako. Pero ang hiwalay ni ate. Si Bay ang may gawa niyan. Mapaniniwalaan ko ba yan? Teka, Bayaw. Huwag ka munang umalis. Tungkol ito kay ate, mahalaga ito sa kanya. At mo, Kaarawan ni Ginoong Chen ito. Ako ang sugo ng angkan ng Tan. Alam mo naman ang sitwasyon. Isang Chen sa mayayamang angkan. Baka mapahiya tayo sa pagsasalita kapag nagkamali ako. diretsuhin mo na. Mas matapang ka sa akin. Ikaw na mag-alay ng mga regalo. Ayaw mo namang muling itatag na angkan ni ate ay mawalan ng tsansa sa alyansa ni Chen, di ba? Masasaktan siya ng malaki. Hahaha. Salamat, Bayaw. Aasahan kita mamaya. Ginoong Qian, nag-aalok ang Angkang Bay ng Tianshan Snow Lotus na nagkakahalagang 50 milyon bilang pagdiriwang sa inyong friend at sumisigla. Mabuti. Pipo Ginoong Qian. Tungkol sa alyansang pampuhunan. Huwag kayong mabahala. Simula ngayon, ang Angkang Bay ay opisyal na kaanib sa alyansa Qian. Salamat, Ginoong Qian. See you, Tan. Lahat dito ay may dala ng handog. Ikaw na lang ang kulang. Huwag po kayong mag-alala. Ang Angkang Tan ay nakahanap ng inapo nitang para gumuhit ng inyong larawan. Nagkakahalaga ng 60 milyon. Ito ay aming iaalay. Magalang na iniaalay ni Aeon Zhao ng Angkang Tan. Di ba yan ang basurero ng angkan Tan? Bakit siya nandito? May chismis na hiniwalayan siya ni CEO Tan. Inaasahan kong makita ang larawang ito. Huwag niyo akong bibigyan. Ginoong Zixintan, magpaliwanag ka. Ano ang problema rito? Pangahas kang magkunwaring tanga, Sion Sawi. Ano ba talaga ang pakay mo? Ginoong Zixintan, nangako ka ng dalubhasang pintor para iguhit ang aking larawan. Ngunit larawan ng aso ito. Dinudusta mo ba ako sa publiko? Panginoong Qian, ang pamilya Tan ay walang paghama. Ang pinturang ito ay dapat sana inihandog ng kapatid kong si Zihe. Ngunit sa hindi malamang dahilan, kinuha ito ni Yun Xiaoye. Malinaw na sinadya niya ito. May balak masama sa pamilya namin. Bakit ko sasaktan ng mga ta? Si Zihin mismo ang nagpabili. Na ihatid ang larawang ito. Siya. Ate, ninakaw ni Yun Zhou-ye ang larawan. Si Yun Xiaoye. Si Tan Zihe. Iniimbento mo lang yan. Bakit ko gagawin yun? Tingnan mo ang mata ko. Ate, sinuntok niya ako. Huwag mong sabihin. Nasasabihin niyang ako ang may gawa. Katok. Walang katotohanan. Hindi tanga si Ziheng. Yun Joye, 3 taon kaming mabuti sa'yo. Bakit mo kami ipagkanulo? Halatang halata. Pagkatapos ng hiwalayan, may galit siyang kinikimkim, naghihiganti kay Zixin. Yun Xiaoye. May huling salita ka pa ba? Ginoong Zixintan, gamitin mo ang utak mo. Gagawin ko ba to? Tama na. Ang maringal na handaan sa kaarawan ng pamilyang Ta at sinira mo ang lahat. Walang silbing basura ka. Ginulo mo ang aking sariling larawan, ano? Tama. Wala itong kinalaman sa pamilyang Tan. Kasalanan niya ang lahat. Binatak yan. Sasagot ang pamilyang Bai sa mga Tan. Si Aeon Zhao ang may gawa ng lahat. Tan Zixin, ano ang pasya mo? Sumasang-ayon ako sa kanilang desisyon. Mabuti. Mga gwardya. Putulin ang kanyang litid at itapon siya sa labas. Qian Tangkay. Wala akong gana. Kung gusto mong mabuhay ang mga Qian, manahimik ka. Ang tarantadong ito'y patay na sa paningin natin. Aeon Zhao. Si Binata Qian ay mula sa pangunahing angkan. Hawak niya kalahati ng ekonomiya ng Jiangxe, ang patriarka ng pamilyang Qian. Isa ka lang basurero.
Paano ka nangahas magsalita kay binata Kian ng ganyan? Sino ang nagpahintulot sa iyong magsalita? Wala pang nakapagsalita sa akin ng ganyan. Ulitin mo. Nakikinig ako. Kian Tangkay. Kung gusto mong manatili ang mga Kian sa Genshin, ikaw ang manahimik. Dahil ang lakas ng loob mo, babaguhin ko ang plano ko. Lahat kayo. Ang Qingyuhua clan, ang Yi's Chen clan, dalawang pinuno ng clan sa iisang silid. Malaking balita to. Narinig mo ba ang chismis? Sabi nila itong si Boy Toy ni Imathua. Totoo ba yan? Binata Chen. Iyong ika-30 na kaarawan. Bakit di imbitahan ang mga Hua? Huwag kang masyadong malayo ang loob. Tigil ang plastika. Ano ang gusto mo? Nandito ako para sa birthday mo. May dala pa akong regalo. Payuhan kita na magbabago sa kapalaran ng mga Chen. Anan? Huwag mong galawin si Yeyundo. Mukhang totoo ang chismis sa Boy Toy. Hua, hindi mo naman iniisip na makakatakot ka sa mga Kian. O kaya naman, ang 36 mong kakampi na clan. May kakampi rin kaming mga Kian. Mga kasapi ng Kian Business Alliance, sumulong kayo ngayon. Si Jiangzhou ng Jiang clan, nakikiisa sa mga Chen hanggang kamatayan, at nanunumpa ng galit sa mga Hua. Si Cheng Li ng Cheng clan, nakikiisa sa mga Chen hanggang kamatayan, at nanunumpa ng galit sa mga Hua. Si Beijing yun ng Bai clan. Nakikiisa sa mga Kian hanggang kamatayan, at nanunumpa ng galit sa mga Hua. Si Tanzixin ng Tan clan. Nakikiisa sa mga Kian hanggang kamatayan. At nanunumpa ng galit sa mga Hua. Hua si Jin, may sasabihin ako sa'yo. Si Tio Jiang ng Three Lords, matagal ng kaibigan ng pamilya namin. Para na siyang ninong ko. Papunta na siya rito. Gusto kong makita kung paano mo ipagtatanggol ang Boy Toy mo ngayon. Kian Tangkay. Gusto mong tumaya? Oh, ano ang pusta mo? Pustahan natin. Napapaluin ni Tio Jiang. Sampalin ka ng publiko. Iyon Zhao. Nababaliw ka na ba? Isang tagalinis na tulad mo, di makakautos sa Three Lords. Dumating na si Merchant Lord Jiang. Dumating na si Jiang Bo, kakaibang negosyante. Ninong, sakto ang pagdating mo. Sinahwa si Jin at ang kanyang kasintahan. Sinira ang selebrasyon ko. Turuan mo na sila ng leksyon. Hoy, walang utang na loob. Ninong, bakit po? Alam mo ba kung sino siya? Si Hua si Jin lang yan mula sa angkan nila. Anong ikakaba mo sa kanya? Gago, ang ibig kong sabihin, huwag munang ilantad ang tunay kong pagkatao. Nagkamali po ako, Panginoon. Hinihiling ko pong hunusan ng galit ang inyong loob. Punong tagapangasiwa. Ang makalangit na punong tagapangasiwa. Taang tao, ang isang dakila tulad ng punong tagapangasiwa. Paano maaaring magpakita sa mga karaniwang tao? Dapat siyang lumitaw at mawala ng parang anino. Si Jin, umalis na tayo. Sandali, aalis na ba tayo? Naintindihan ko na. May kakayahan ng tao na magbago. Si Yeyundo ay parang walang nangyari, at basta na lang aalis. Impluwensya kaya ng angkan Hua. Ang walang kwentang si Yeyun Zhao ay tinanggap na ng punong tagapangasiwa. Hanggang kailan pa? Ako'y nakaluhod na rito ng mahigit 10 minuto, ngunit wala pa ring dumadating na Panginoon ng bulwagan. Nako, nananakit na ang mga tuhod ko. Pagkatapos lumuhad ni Tio Jiang, umalis siya nang walang anumang sabi. Nagalit si Binhing Chen na mula ang mukha sa galit. Naging katawa-tawa ang handaan para sa kaarawan. Zixen, wala ka pang nasasabi mula nang dumating tayo. Anong iniisip mo? Naisip ko lang, hindi ko talaga kilala si Iyon Zhao. Nag-iinarte ka yata, ate. Isang talunan lang siya. Kaya kung makapit siya kay Hua Sijan, ano bang kaya niyang gawin? Ginoong Tan, may masamang nangyari. Ang matandang amo, Lai. Mahal, pinaghirapan kong tirintas ang pulang sinulid na ito. Huwag mo sanang kamuhian ito. Yun, Bakit mo ako pinagwawalang bahala? Naiisip mo pa rin ba siya? Ano meron siya na wala ako? Bigyan mo lang ako ng konting panahon. 3 taon siyang naging asawa ko. At saka na, ang dating pagkatao niya ay tunay na dapat alalahanin.
Wala naman akong nakikitang espesyal sa kanya. Ano kaya ang nasa isip niya? Mga tandang lalaki. Ano? Ayaw ko rin sanang tawagan ka. Pero ipinilit ng lolo ko. Gusto kanyang makita bago siya mamatay. Lolo, Zixin. Nakarating na ba si Yunsu? tinawagan ko na siya. Papunta na siya rito. CJ. Mabuti naman. Yeitan, malubha ang kalagayan. Kailangan agad ng lunas. Yi Yunsao, ano nang ginagawa mo? Kailangan kong iligtas si Yeitan. Zing, pigilan mo siya. Bumaba ka agad. Nailigtas na natin si Yeitan mula sa bingit ng kamatayan. Zixin, ipinatawag ko na si Erson para. Yi Yunsao, anong ginagawa mo dito? Binatang Master Bai, dumating ka rin. Eto siyang walang kwentang to. Nagmamadaling nagtatawa sa tatay ko. Pinagkagulo kaming lahat. Dali, tawagin niyo si Dr. Sun para suriin siya. Ikinukonekta ko ang kahoy na enerhiya. Kahoy ang pundasyon ng buhay. Makakapagligtas to kay Lolotan. Anong enerhiya? Anong pundasyon? Sa dekada kong paggagamot, bago tong kabaliwan na to. Maliban na lang kung nagsasayaw ka ng anteng-anteng. Masyado kang mababa ang antas, kaya ganyan ang kaisipan mo. Anong lakas ng loob mo? Si Dr. Son ay pangunahing manggagamot. Isa sa 3 dakilang healer. Juyu, personal na alagad. Ha, yun Zoe. Sino ka ba para magsalita? Sa pagkakaalam ko, Juyu, hindi tatanggapin ng baguhang tulad niya. Malamang ginagamit niya pangalan ni Juyu muli para manloko ng tao. Ikaw, huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Pasensya na, binatang Master Bai. Ang sakit na ito, hindi ko kayang gamutin. Naku naman, Dr. Son. Bakit mo pa pinapatulan niya? Ay, Dr. Sun, huwag niyo na lang pansinin. Kilala ko ang inyong katanyagan. Kapag nagamot niyo ang lolo ko, bibigyan ko kayo ng 4 na milyon. Sige, kung ganoon, ako na ang bahala. tigil. Ye Yunjo, ano na namang kalokohan to? Ito ang regression revival acupuncture. Pinipilit nitong buhayin ang may sakit ng 3 linggo bago mamatay. Pero sa mga pasyenteng nakaligtas na sa kamatayan, kamatayan ng katapusan. Ikaw, na to, tigil ang kalokohan. Mali ang pamamaraan mo at labag sa medisina. Ang bawal na paraalan mo, ang papatay kay Emerta, buhay na siya. Yi Yunsao, nangako kang ililigtas si lolo. Bakit di pa siya nagigising? Malubha na si Emertan, kailangan ng panahon. Kasinungalingan, magpanggap ka pa. Lahat ng salita mo, parang totoo. Isang tagalinis lang, nagpapanggap na doktor, mukhang hindi sila naniniwala sa'yo. Mabuti, makinig. Gusto nyo ba siyang mabuhay? Kung oo, palayasin nyo na to agad. Dr. Sun, pakiusap po kumalma. Aalisin na namin siya. Lumabas ka na. Yi Yunsao, umalis ka na nga. Huwag mong gambalain. Paano kung hindi ako alis? Sino ka ba? Para magdikta dito. Lolo, Huwag kang mag-alala. Ayos na si Lolo ngayon. Kita mo, karapat dapat kay Erson ang tawaging himalang manggagamot ngayon, bago pa man siya gumamit ng mga karayot. Gumaling na ang karamdaman ni Ethan. Haha. Siyempre naman, isang simpleng sakit lang ito, na hindi dapat pang talakayin. Walang kwentang pag-usapan. Ha 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 ha. Ang matandang ito ay hindi pa naman ululin. Alam ko kung sino ang nagligtas sa akin. Nasa puso ko ang katotohanan. Nang makialam si Yunsao, unti-unting luminaw ang isip ko. Narinig ko ang bawat salita niyo. kaya ngayon, Zihang, Ano po, Lolo? lumapit ka. Tingnan mo ang mukha mo. Siyempre po. Bakit mo sinubukan? Napigilan si Yunsu na iligtas. Gusto mo ba akong Hindi po, Lolo. Natakot lang. Ako baka kanya saktan. Tatay, mabuti naman. Ang intensyon ni Zihang. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Akala mo ba bulag ako? Mula nang mamatay ang anak ko, ikaw na ang nagpanggap na puno ng pamilya ka. Malaman mo ito, nagbilang ka na ng araw para mamatay. Nagnanasa sa lupain ni Nuno ng mga tan. Para sa walang kwentang anak mo. Tatay, hindi totoo yan. Tama na, labas kayong lahat. Yunzao, Zixin, kayong dalawa ang manatili. Naiintindihan? Yita, may nararamdaman pa po ba kayong sakit? Sa tulong mo, bumuti na ako. Teka, bakit mo ako tinawag na Yita? Tawagin mo akong Lolo. Lolo,
Diborsiyado na kami ni Yunsap. Ano? Ethan! Ethan! Kakagaling mo lang sa sakit. Huwag kang ma-stress. Sino ang nag-file ng diborsyo? Lolo, ako po ang may kagagahan. Ikaw. Ethan. Nangyari na ang nangyari. Wala nang saysayang sisihan. Dahil bago ka lang gumaling, magpahinga ka ng maayos. May iba pa akong lakat. Kaya alis na ako. Yun Zhao. Paano naging ganito ang sitwasyon dahil lang sa sakit ko? Lolo, hindi ko maintindihan. Bakit niyo pinahalagahan si Eunsun ng ganito? Ulila naman. 3 taon kayong magkasama. Hindi mo pa rin napansin na special siya. Kanina ko lang naramdaman na may pagbabago sa kanya. Pero, hindi siya karapat-dapat. Sa respeto, CJ, kalimutan mo na. Ikaw na ang bahalang umintindi. naayos na po ba ang usapin ng pamilya Tan? Guro, paano mo pinaghiwalay ang lakas ni Mitsuki Genki sa magkakahiwalay na unit? Malubha na ang kalagayan ni Ethan. Ito lang ang paraan para pahabain ang kanyang buhay. Guro, masyadong padalos-dalos ang desisyong ito. Batayan ng pagsasanay ang Mitsuki Genki. Inaabot ng dekada para magsanay sa iisang unit. Binigay mo lang ng basta ang isang unit. Akala mo hindi ko alam. Pero si Ethan, karapat dapat siya. Naguguluhan, anong nagawa ni na Ihitan at Sixin para makatanggap ng ganitong katapatan? Bakit patuloy na magsakripisyo para sa kanila ng paulit-ulit? Matagal na kwento yan. Anong klaseng kwento? Ikwento mo sa lahat. Luffy, mamaya na ang kwentuhan. Gago ka. Alam mo bang, sinira mo ang 40 milyon kong negosyo? Alam mo ba, kung sino ang ginugulo mo? Ako si Son Genyo. 300 gang member ang nasa ilalim ko. Isuko mo. Ang 40 milyon ngayon din. Timog Distrito. Luffy, saklaw mo ito sa iyong jurisdiction. Opo, Guro. Aking pagkakamali, aayusin ko na. Aayusin? Sino ang aayusin? Ako ba? O baka gusto mong? Ayusin natin to sa kama. Tingnan mo. Mga patali, totoong mga patalin. Takot na takot ako. Huwag niyo akong patayin. Mahabag po kayo. Tumawa ka. Bakit di ka tumatawa? Sige na. Tatawa na ako. Tatawa na talaga ako. Di ba ikaw ang hepe ng South City sa ilalim? Si San Zenyu? Bakit ngayon ka natatakot? Ako. Hindi ako siya. Magkapangalan lang kami. Sandekay ang totoong pangalan ko. Walang kwentang tao lang ako. Sadyang, parang hangin mo na lang akong palampasin. Isa namang peking gumagamit ng pangalan. Kawawa, kapag ginamit mo ulit ang reverse life needle na yan, sisiguraduhin kong malagim ang wakas mo. Opo. Tara na, Luffy. Luofu. Tagapag-alaga ng Panginoon ng Siyam na Langit. Bulwagan. Ang Panginoon ng Bulwagan yan. Yun, Joe. Ang tagal kong hinintay ito. Aray, masakit iyon. Bakit may iba ka pang babae dito, sa ganitong oras? Bakit mo ako tinutokso ngayong gabi? Sino pa ba ang tutoksuhin ko kundi ikaw? Nakakahiya naman ito. Yun, Joe, nasugatan ka. Hindi nasusugatan ang Temple Master ng iba. Kusa niyang kinuha ang sanga mula sa banal na punso at ibinigay sa angkan ng Tat para pahabain ang buhay ni Ihitan. Yun, Joe, paano mo naibigay ang napakahalagang bagay sa iba, maliban na lang kung si Matandang Tan ang nagligtas ng buhay mo? Naalala mo ba noong nakaraang 3 taon nang labanan ko ang Temple Master ng demonyo? Naaalala namin na wala ka ng kalahating buwan pagkatapos. Nasugatan ako at nahulog sa gubat. Sina Hitan at Sixintan ang nagligtas sa akin. Sa loob ng 2 linggong iyon, nahulog ang loob ko sa kanya. Temple Master Yonsel. Punong guro ng palasyo, gising ka na. Saan ito? Bumalik ang 3 kahoy kong lakas. Lahat ay dahil kay Ginang Hua. Buong gabi siyang nag-alaga sa iyo at ginamit pa ang Hua family na mahalagang Hunyuan Healing Pill. Ang Hunyuan Healing Pill. Kayang gumamot ng anumang sakit. Kayamanan ng Hua family. Sa pagkakaintindi ko, pangalagaan lang ang buhay ng pinuno.
Paano mo? Salamat sa langit, nagising ka. Yun Joe, gising ka na. Ngayon ako naman ang nagligtas sa iyo, di ba't pantay na tayo pagdating sa kanya? Bakit mo ginawa ito? Dahil gusto kita. Hindi nag-utang ng pabor si Yeon Zhao, kaya humiling ka, at tutuparin ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, sa walang kwentang bagay na ito. Eh di. Gusto ko. Bilisin mo, bilisin. Gusto ko talaga yun. Pangarap mo ang bumili ng Bakit naman, ang angka ni Kim Yoo-hwa ay bumagsak na? Mas eksakto, kailangan natin ng sariling tahanan, para mamuhay tayo ng, parang normal na mag-asawa, maghahanap ng bahay ng sabay, matiwasay na pamumuhay. Hindi ito katulad ng babaeng tagapagmana ng Hwa na kilala ko. Maganda naman dito. Isa na namang palabang dukha. Tumayo ka. Huwag mong dudumihan sofa ko. Ang bilis mong magbago ng ugali. Walang saysay mabait sa mga palamunin. Di mo kaya. Umalis ka. Saang mata mo nakita siya, palamunin. Mura lang lahat ng suot niya. Ano pa ba siya? Ang dami ko nang nakasalamuhang ganyan. Puro salita, walang gawa. Mayabang na, nang mayabang. Pero di makabili ng eyebrow pencil. Siya, hatid sundo ka lang niya. Narinig mo, di ka makabili ng pampaganda. Hindi ka pa ba napapagod? Kaya pala parang amoy dukha dito. Ikaw pala. Bakit kasama mo na naman siya? Yeon Zhao, nag-uusap kami ni Yang Master Bai tungkol sa negosyo. Hiwalay na tayo ngayon, babalaan kita. Huwag kang makialam sa personal kong... Bakit mo pinapakialaman ang pagiging ko kay Zixi? Anong ginagawa nila rito? Nag-uulat kay Yang Master, nandito sila para tumingin ng property. Lanan, nakahanap ng sugar mommy para bumili ng bahay. Sa kanyang boy toy, ha? By Jing Gyo, baligtad ang pagkakaintindi mo. Si Yunjo ang bibili ng bahay para sa akin ngayon. Ano? Nakakahiya. Pero ang mga property ng pamilya Bai ay nagsisimula sa 2 milyon. Pasensya na pero nakalimutan kong isa kang maruming tagalinis. Hindi mo kayang bilhin yan, di ba? Paano kung kaya? Tigil mo na ang kayabangan. Wala kang kwenta kung walang babaeng sumusuporta. Pinapangarap mo pang makapangasawa ng Hwa. Akala mo nakakataas ang estado mo sa lipunan. Payuhan kita na tumigil ka na sa pagluloko sa sarili mo. Bakit wala kang masak? Nasaktan kita, di ba? Hindi, iniisip ko lang. Ang pagbili ng pinakamahal niyong bahay ay hindi sapat na patunay. Siguro. Dapat kong bilhin ang buong pamilya Bai. Nababaliw ka na ba, talunan? Ang Bai Group ay nagkakahalaga ng 1 bilyong dolyar. Wala kang sinasabi kundi kalokohan. Hay, sa susunod kang magyabang, pwede bang makatotohanan naman ang makuha ang pamilyang Bai kahit kasintahan mong ito ay di maglakasang sabihin yan. Nanalo na ba sa'yo ang sugar mommy mo? Yeon Zhao, tigilan mo ang kahihiyan mo. Nang unang magkita tayo, pulubi ka lang. Tan Zixin. Ang ilang bagay ay maingat na nilikhang ilusyon. 3 minuto. Kumpleto na ang pagkuha sa Bai Group. 3 minuto. Aangkinin ang Bai Group. Binata Bai, kalokohan ito. Saan mo nakita tong siraulo? Yun Zhao, hindi ka dito para sa ari-arian. Katatawanan ka lang. 3 minuto. Tawa ka ng tawa. Sa 3 minuto, ikaw ang katawa-tawa. Si Jin, bakit mo sinusuportahan kalokohan niya? Alam mong mabuti. Walang korporasyon ang maaangkin sa 3 minuto, lalo na ang top tier na grupo tulad namin. Wala ring saysay ang sasabihin ko. Bantayan mo ang orasan. Magsisimula na ang palabas. Narito na ang tatay ko. Tay, itong lalaking, si Ye ay naniniwala, kayang bilhin ang Bai Group. Tay, turuan mo ng leksyon. Palayasin niyo sila. Ilabas mo sila. Hoy, sandali lang. Tatay, anong ginagawa mo? Presidente Bai, wala akong ginawang mali. Tagapangulo, hindi ko matatanggap ang ginawa ng anak ko. Humihingi ako ng tawad. Tagapangulo, tama na ba ang ulo mo? Isa lang siyang tagapaglinis ng kalye. Paano siya naging tagapangulo? Bakit may anak akong tanga? Alam mo ba, ang gulo mong ginawa. Yeon Zhao, binigyan mo ba si tatay ng droga? Ibalik mo sa akin si tatay. Beijing Yu, hindi mo ba tatanggapin ang katotohanan? Putang ina. Bai, ano ang... Sa loob ng 3 minuto, nabili ni Ye ang angkan nating Bai. Paano ito nangyari? Paano ito posible? Isa lang siyang tagalinis ng kalye. Hwa si Jin. Ikaw ang may pakana nito, di ba? By Jing Gyo, ikaw mismo ang nagsabi kanina, ang aming pamilyang Qing Yuhua, hindi kayang sakupin. Ang pamilyang Bai sa 3 minuto. Ano ba talaga ang nangyayari rito?
Jinyu, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, kahit na ang pamilyang Bai ay nangunguna pa rin, dapat tayong maging mapagkumbaba. Huwag guluhin ang mga di dapat. Labis kitang binigo, itinatakwil kita sa pamilyang Bai. Ang kapatid mo ang magiging tagapagmana. Papa, hindi ka nagsiseryoso. Kamakailan, inapi mo ang pamilyang Hua, kaya bumagsak ang stocks namin ng 50%. Ngayon, ang buong pinaghirapan ko ay nawawala na. Hindi kita anak. Mga gwardya, dalhin niyo siya. Hindi. Papa, pakiusap. Kuya Ye, Ginoong Ye, Lolo Yi, magsalita ka para sa akin. Di ako mabubuhay ng walang pamilya. Teka. Pinalalampas mo talaga siya. Ito ay talagang mangyayari rin balang araw. Kunin niyo siya. Putang Ye. Umalis na tayo. Marangal na pagpapaalam sa chairman. Baka naman, may iba siyang pagkatao. Ginoo, may lalaking nagngangalang Bai Jingdiyo sa labas, na humihiling makipagkita sa inyo. Papasukin mo siya. Binata Master Qian, wala na talaga akong mapupuntahan. Tigil. Nabalitaan ko ang kalagayan mo, na ipatapon at namumuhay sa kalsada. Paglapag mo sa akin ngayon, may hihilingin ka. Tama. Ginoong Bai, masyadong maliit ang aking templo para sa iyong kadakilaan. Umalis ka na, Master Qian, may hindi pagkakaunawaan. Hindi ako nakikiusap ng posisyon o pabor. Sagutin mo lang ang isang tanong. Nais mo bang si Yun Zhou ay maghiganti? Ako ang nanalo. Anong plano mo? Ang taong pinakamahalaga kay Yun Zhou ay si Tan Zixin. Kahit gaano siya pagdudahan ni Tan, nandyan parati si Ye sa tabi niya, kaya kung mahuli natin si Tan Zixin, mabibigla ito ni Young Master Qian. Mahigit 100 na ekspertong manlalaban ng Qian, ang titiyak na si Yun Zhou. Kahit pa siya ay napakagaling, hindi siya makatatakas. Paano hulihin si Tan sa liwanag ng araw? Huwag kayong mag-alala, Master Qian, may paraan ako. Ang pera, palagi itong nakakakuha ng resulta. Kahit pakadugo mo. Ano ngayon? Kuya, bakit kailangan pang pumili ng ganito kalayong lugar? Di ba pwedeng sa bahay na... Ate, wala akong ibang opsyon. Delikado sa bahay at kahit saan. Huwag mo sabihing babalik ka. Sa iligal na kasino, 1,000,000 beses ko nang sinabi. Bakit di mo ako pinakikinggan? Hindi ito yung dating ikaw. Baka may sumusunod sa akin. Ano? Ate, huwag kang kabahan. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Then kumanan. Nandyan na ako. CJ. Kuya, nasaan ka na? Ate, ako na ang bahala sa pamilya Tan. Ziheng. Magaling. Masyadong padaskol-daskol ang pagkuha ng Bai family. Marami pa tayong ayusin. HMM, dahil lang may gustong magpakitang gilas sa hinahangaan, di ba? Si Jin, nakalimutan ko na siya. Yun Zhou, naalala mo ako? Ako si Qian Tangkai. Qian Tangkai. Di ko maalala, ang tanda ko lang yung luging clone sa pustahan. CJ, maaalala mo to sigurado. Wala na akong kinalaman sa kanya. Di makakatulong sa'yo ang hulihin siya. Talaga ba? Eh di wala akong choice kundi sarilihin na lang siya. Nasa peligro siya. Eh di sagipin mo siya. Pero ikaw, Bilang Panginoon ng Jixiao Palace, dapat mong labanan ang masama sa Jiangche. Sige na. Pakilala ka. Ye, yun, Zhou. Huminahon ka, walang. Nakapaligid na kayo. Sa akin. Ang lakas ng loob. Akala mo ba yung 100 gwardya ng Chen family? Pamporma lang? Old Chen. Tawagin mo ang 100.
Ginoong Qian, sa totoo lang, matagal ko na siyang gusto. Ang tagal ko nang may feeling sa kanya. Pwede ba akong... Salamat, Ginoong Qian. Sige, hindi na ako magpapakipot pa. Hindi ba ako dapat mauna? Ay naku, mali ako. Ang gantong piling pagkain ay dapat sayo muna. Mauna na po kayo. Ginoong Qian, anong ginagawa mo? Parang masyadong tahimik dito. Bakit hindi mo sila tingnan? Ginoong Qian, ano na naman? Kamusta na ang misyon natin? Mga gwardya, kumusta na ang trabaho? Mga gwardya, huwag ka nang mag-aksaya ng hininga. Ang 100 gwardiya ng pamilyang Qian ay lahat na patigil na. Impossible. Alam ng buong Jiangsheng na ang mga pamilyang Hes Qian at Qin Yuhua ay magkaribal sa loob ng maraming tao pero hindi kailanman natalo. Ang kapangyarihan nila ay galing sa 100 piling gwardyang ito. Bawat isa ay dekalibreng mandirigma na kayang makipagsabayan sa mga tauhan ng Three Lords. Kahit si Kung Wu na hari ng lakas ay magpapatunay dito. Totoo ba? Tingnan niyo mismo. Kung ayaw ninyong maniwala, mahimbing ang tulog nila. Gusto ninyo ring makatulog ng walang hanggan. Isuko ninyo si Tan Zixin na yon din. Binatang Qian, ano na ang gagawin? Hindi ko alam na ganito siya kagaling lumaban. Marunong pala siyang lumaban. Pero kaya ba niyang talunin ang kanang kamay ni Kung Wu na si Tiger mismo? Panginoong Qian, ibig mong sabihin, si Kuya Tiger, ikaw na ang umaksyon. Ikaw pala ang nagugulo. Ikaw pala yung tao. Isa siya sa 3 makapangyarihan. Kanang kamay ni Kung Wu ang makapangyarihan. Si Chai Hu ang berdugo ng impyerno. Leon Zhao, akala mo matapang ka? Kaya mo ba siya? Ganyan talaga si binatang Master Qian. Laging nakakaplanong 3 hakbang pasul. Si Chai Hu ay kasabwat ng mga Qian. Ang tunay na lakas ng aming pamilya, hindi galing sa mga bodyguard lang, kundi kay Chai Hu. Kuya Hu, tao ka pala ni Kung Wu. Hindi to madali. Huling-huli na ang pagsisisi. Lumuhod at magmano sa akin. Dilaan mo ang sapatos ko. Siguro ay gagawin kitang wasak na tao. Hindi ako takot. Natatakot ako baka siya ang mabasa. Tiyak-iyak si Kung Wu sa kanyang pilay na kanang kamay. Anong sinabi mo? Hoy, Kung Wu, gusto ng tambay mong si Chai Hu nang away. Pagsabihan mo nga siya. Tumatawag ang amo mo. Amo ko? Ano, sino tong walangya? Nagpapanggap na amo ko? Ulitin mo yun. Boss, ulitin mo nga. Boss, ikaw nga talaga. Paano mo nalaman ang aking boss? Chiho, ang lakas ng loob mo. Hinamon mo ang Temple Master, mag-sorry ka ngayon. Sino ka? Hindi ko alam na ikaw pala. Tanggang tanga ako, punong-puno ng kahangalan. Dapat hindi ako nagtulungan sa 50 milyon sa mga Chen. Nakikiusap ako, kawan niyo ako, palayain niyo na ako. Ano ngayon? Kulang pa ba ang pera para sa'yo? Hindi naman talaga. Kuya Tiger, anong ginagawa mo? Hulihin niyo na siya. Sarahan mo ang bunganga mo. Ngayon so sino ka talaga? Pinaiyak mo si Chai Hu ng ganito. Ayaw ko nang makita ang dalawang to. Hindi ko rin sila papatayin. Ano ang plano? Ikaw na ang bahala dyan. Huwag kang mag-alala, aayusin ko to. Kuya Teacher, maling akala lang yan. Kakaiba. Bakit di ito gumagana? Yun, Joe. Kapag ginamit mo ulit ang tri-elemental power mo, makinig ka sa akin. Wala na akong paraan para iligtas ka ngayon. Pero kailangan kong gamitin to. Inlay Lord, nalaman ko, ginamitan nila ng Tiangqi powder si Tan Zixin. Ang laso na ito, nagpapanatili sa biktima sa koma, nang walang hanggan. Mukhang handa na talaga sila, mong labanan ka hanggang kamatayan. Ang pagpapatawad natin dati ay naging labis na kahabagan. May solusyon ba tayo? Ang Jinghai City, 200 milya ang tahanan ng pamilyang Yuan. May halamang dagat silang tinatawag na So Revive Grass. Sabi nila, nakakapag-neutralize ng anumang laso at pampagising sa biktima. Pero hindi ako sigurado sa bisa nito. Yun, Joe.
pumunta ka na. Ako at si Zifo ang bahala sa kanya. Salamat. Yun Zhao, yang gago. Gaano? Kalaki ang galit mo sa kanya? Siyempre naman. Pinaputol niya ang mga tendon ko sa kamay at paa. Ginawa akong sirang tao. Kung ganoon, ibalik mo ang galit mo bilang lakas ko. Ji Yuan, 2 buwan pa ng halamang gamot ko, at ang malalang sakit mo'y lubos na gagaling. Taos pusong pasasalamat, karapat-dapat sa tito makalangit na manggagamot. Ang malalang sakit na ito ay ilang taon nang sumasanib sa akin. Ji Yuan, may nagpakilalang. Ye Yunjo ang humihingi ng odensya. Ye Yunjo, papasukin mo siya. Yuan, ako si Aeon Zhao. Humingi ako ng Soul Nettle Herb. Pahiram. Ang Soul Nettle Herb ng Angkan Yuan ay di lalampas ng 5 tangkay taon-taon. Bakit ko ibibigay ang napakahalagang yamang ito sa isang estrangherong tulad mo? Kung maililigtas ko ang buhay mo, mas dapat pahalagahan ang buhay. Wala ka doon sa usapan. Nasa pangangalaga ako ng tanyag na manggagamot na si Likay. Siyang gumagamot sa akin. Wala akong alalahanin. Yuan, nagkakamali kayo. Si Ginang Likay ay hindi nagpapagaling sa inyo, kundi para kitlin ang buhay nyo. Ano? Mula pagpasok ko pala, naamoy ko ng may lason dito. Mapaminsalang gamot na mabagal umaksyon. Amoy ng nakalalasong paghahanda. Yuan, nilalason ka niya sa ilalim ng pagpapagaling. Paanong nang ahas kang manayre sakit? Sa kapangyarihan ko bilang puno ng 9 na kalangitan. Ako ang naghahari sa buong Juzhou. Ako ang Panginoon ng 9 Heavens Hall. Ang Panginoon ng 9 Heavens Hall ay biglang nawala nung 3 taon. Kahit na kamakailan, may chismis na bumalik ang Panginoon. Walang nakakatiyak kung totoo. Ginoong Yuan, hinala ko itong tao ay galing sa angkan ng Zhang, nagpapanggap bilang Panginoon. Para pag-awayin tayo, para hadlangan ako sa paggaling mo. Lagi nang ninanais ng Zhang, ang spirit grass ng Yuan. Nakakatuwang babae ka. Ikaw ang naglasyon sa kanya. Ako pa ang sisi mo. Magpakita ka ng totoong katibayan. Hindi ako tulad mo, isang palabang tigre. Isa ako sa 3 hari ng Jiusho, paboritong estudyante ni Dr. Hueyu. Isa pang paboritong estudyante. Kawili-wili. Si Dr. Likay ay tunay na estudyante ni Hueyu. Kaya niyang gamitin ang tekniko, 3 malamig 3 mainit na karayo. Mukhang tunay nga siya. Napatunayan ko na. Ikaw naman, paano mo mapatutunayan sarili mo? Tama. Di ko alam gamitin yan. Anong 3 karayo? HM, ano ba ang pinagsasabi mo? Alam mo ba kung sino ang aking Panginoon? Pangahas ka. Paano mo siya pinatawag ng ganito? Babalaan kita ngayon pala. Nakita ko na ang kapangyarihan ni Lord Hueyu sa sarili kong mga mata. Kung magdadal ka pa ng pekeng Hueyu dito, babasagin ko ang mga binti mo. Totoo kasi mali niya. Malalaman natin pagdating niya. Juyu, saan ka man ngayon? Pumunta ka sa Yuan Family Manor, sa Jinghai sa loob ng 5 minuto. Ginoong Yuan, halatang halata, siyang nagpapanggap para di mapahiya. Walang sino man sa mundo ang may lakas. Nang loob na kausapin ang aking paandarin mo na ang mga gwardiya mo. Makinig ka. Aminin mo na. Ang Tanzang ba ang nag-utos sa'yo? Wala nang saysay ang mga salita ko. Pagdating ni Lord Juyu, siya na ang magpaliwanag ng lahat. At saka, may tsaba kayo. Mas maganda kung may merienda. Mga gwardya. Nakpintong spy ng Angkanzang, ngayon din. Huwag mo nang magaksaya ng salita. Gusto mo na ba talaga akong patigilin? Gusto mo na akong agad na patay? Dumating na si Hueyu, isa sa 3 dakilang Panginoon. Guro. Ang malamat na banal na manggagamot na si Joyu. Bakit nag-isa ka lang? Laging grand entrance ang gusto mo. Punong haligi ang 5 minutong protokol. Masyadong mahigpit ang mga alituntunin. Hindi nila kaya sumabay. Ewan. Ang iyong estudyante ay nandito, mandaraya at nagsapanganib ng buhay. Hindi ko matiis ang ginawa niya. Sawayin mo ng wasto ang babaeng yan. Opo. Ang lakas ng loob mo. Nakalimutan mo na ba ang panunumpa nang maging estudyante mo ako? Patawarin mo po ako, karapat-dapat akong mamatay. Nahikayat ako sa 80 milyon na suhol ng mga Zhang. Ikaw pala ang tiktik ng mga Zhang. Oo, tinukso nila ako sa kayamanan. Nagutos ng mabagal na lason, para magkunwaring aksidente. Tapos sa kaguluhan ng mga Yuan, kunin nila ang Soul Herb. Punong haligi. Paano natin ito ayusin ngayon? Nakalimutan mo na ba ang mga alituntuning itinakda? Naiintindihan ko. Guro,
Guro, 20 taon kong pinag-aralan ang medisina. Huwag niyo pong kunin iyon. Panginoon ng Bulwagan, Panginoon ng Bulwagan, kahabagan niyo po ako. Hinding-hindi na po ako mananakit pa. Panginoon ng Bulwagan. Si Like ang pinakamahusay kong estudyante. Hindi ba masyadong mabigat ang parusang ito at humingi na siya ng tawad? Hindi mo ba siya mapapatawad? Kung ang paghingi ng tawad lang ang solusyon sa mga problema, bakit pa tayo may mga alituntunin? Naiintindihan ko po. Guro, pakiusap po wag po, guro. Like, huwag mong kasuklaman ang iyong guro. Guro. Bulag ako sa inyong katayuan. Hindi ko nakilala ang Panginoon ng Bulwagan. Patawarin niyo po ang aking kamangmangan. Iligtas mo ang buhay ng 36 na miyembro ng aking angkang yuan. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kalupit. Bagamat winasak ko kamakailan ang angkang kiyan. Angkan ng Chen mula His. Nagawa nilang lubusang puksain ng sinaunang angkan sa isang gabi. Balik tayo sa usapan. Kaya, para sa Soulgrass ang pagpunta ko rito, di ba? Tiyak, naaalala ko. Magpapadala ko agad ng tauhan upang ihatid ang lahat ng Soulgrass namin. Teka, hindi ako nandito para magnakaw. Kasunduan naman na ang pagligtas ko sa'yo. Karapat-dapat sa titulo mo, sa ilang galaw mo lang. Pakiramdam ko'y bumabalik ang lakas ko. Salamat, Panginoon ng Palasyo. Salamat, banal na manggagamot. Magpapadala na ako ng mga tauhan para tipunin ang lahat ng Soulgrass ng Yuan at buong pusong ialay sa inyo. Sa anuman. Nung nakaraang 3 taon, ikaw pa rin ang babaeng nagbigay ng ligaya at ginhawa kay Yunjo. Siguro. Dito ako hindi makakapantay sa'yo. Kamusta ang kanyang kalagayan? HMM. Wala pa rin sa malay. Pero stable naman ang lagay. Nakakapanatag naman. Yunjo. May. Akong gustong itanong sa'yo. Ano yon? Kung. Nung nakaraang 3 taon, nang labanan mo ang Palace Lord. Kung ako ang sumagip sa'yo imbes na siya, magkakaiba kaya ang sitwasyon ngayon? Ang relasyon namin niya ay hindi tulad ng iniisip mo. Ano ba talaga? Hinlay Lord, handa na ang paghahanda ng Soulgrass. Pag-usapan natin ito mamaya. Mukhang epektibo ang lunas. Zixin, ayos ka lang ba? Zixin! Zifu, anong nangyayari? Hindi ko po alam, aking gina. Ang sinaunang teksto na aking pinag-aralan ay malinaw na nagsasaad ng paraang iyon. Damong pagtitipo ng kaluluwa ang makapagpapagaling sa lahat ng pagkawala ng malay. Baka may kulang tayong katalista. Katalista. Ang damoy pang tipon lamang ng mga nagkalat na kamalayan ng pasyente. Ngunit paano itutok at wasakin ang hadlang sa isip? Kailangan pa yata ng katalista. Ngunit saan ito makikita? Anong uri ng katalista ito? Naranasan din ito ng aking lola sa tuhod. Noong nagsisimula pa lang ang pamilya namin, siya'y nilason ng mga katunggali at nahulog sa malalim na koma. Ginamit ng aking lolo sa tuhod ang damong katulad ng pagtitipon kaluluwa at ang kanyang buhay na esensya para gisingin siya. Direk Hua, sinasabi mo, kailangan mo ng dalisay na dugo. Dagdag pa rito. Batay sa pagmamahal ng lolo ko sa aking lola. Kailangan nito ang dalisay na dugo ng minamahal. Saka lang magagamit. Yunjo. Gusto mo bang subukan? Mapapatunayan din ito kung may nararamdaman ka pa. Kay Tan Zixin. CJ, naiintindihan ko. Ano nang nangyayari sa akin? Ayos, gumana. Naalala ko ang ng aking kapatid at Baiji. Pinagkanulo ka ng kapatid Kian Tangkai at Baiji. Sinubukang gamitin laban sa Panginoon. Pinagpapatay niya ang buong angkan nila sa isang gabi lamang. Ang Panginoon. Eksakto, ang lalaking nasa harap na laging maling akala mo, ang Panginoon ng siyam na langit. Nagbibiro ka ba sa akin? Tangang-tanga ka talaga. Akala mo ba talaga na mabubuhay mo ang angkantan nang mag-isa ka lang?
Matagal nang tumutulog nang tahimik ang Panginoon nang walang hinihinging kapalit. Alam mo ba kung bakit? Itinago niya ang tunay niyang pagkatao. Takot siyang malaman mo ang malaking agwat mo sa mundong ito. Zephyr. Yun Sao. Ako. Sino pa ba ang gigibasa ang kanang kiat? Lahat to para iligtas ka. Sino pa ba ang tatakbo hanggang Jinhai para lang maghanap ng spirit grass? Tanzixit, gamitin mo naman ang utak. Yun Sao, pasensya na. Ang tanga-tanga ko. Ngayon ko lang nalaman kung anong klaseng tao ang kapatid ko at si Baiji. Ikaw pa ang sinisisi ko. Ang sama ko. Zixin. Zifu, umalis na tayo dito. Hua. Yun Sao, kung gusto mo, suntukin mo ako. Basta't patawarin mo ako. Susundin ko lahat ng utos. Zixin, hayaan mong ako ang mauna. Wala na bang natitirang pagmamahal para sa akin? Ang nararamdaman ko ngayon ay pagkilala sa utang na loob. Utang na loob lang. Tama ka. Nagpapasalamat ako nang iniligtas mo ako noon. Sa 3 taong masayang panahong iginugol natin. Ligtas sa pagkukunwarit pambobola. Dinama ko ang pinakadalisay at tunay na pag-ibig. Akala ko, pagkatapos nating ayusin ang pamilyatan, magpapatuloy ang ligayang ito. Ngunit, mali pala ako. Wala nang pag-asa ngayon. Bakit imposible iyon? Pwede tayong bumalik sa dati, sa Tan Family Mansion. Magtitinda ako ng tokwa sa kanto. Ikaw ang maglilinis sa paligid. Kaya ko ito. Maniwala ka sa akin. Yun Sao. Hindi. Ibang-iba ka na ngayon. Kapag nalagay ka sa whirlpool ng kapangyarihan at pag nanasa, wala nang takas. Hindi ka na makakabalik pa. Dapat magpahinga ka na ngayon. Yun Sao. Tingnan. Itong pulang sintas na ibinigay mo noon, akin itong iningatan hanggang ngayon. Mahal, Anong dahilan ng pagpunta mo rito? huwag kang magmadali. Hulaan mo kung anong espesyal na araw ngayon. Anong espesyal sa araw na ito? Hindi rin na yon ang anibersaryo natin. Hindi rin na yon ang birthday mo. Tumingin ka sa paligid. Iisang tagpuan. Iisang lugar. Dito tayo unang nagkita. Tama. Kaya may regalo ako para sa iyo ngayon. Iunat mo ang kamay mo. Ang regalo mo. Sa pamamagitan nitong pulang sintas, tatalian ko tayo sa bawat pag-ikot ng mundo. Huwag mo sabihing mura ito. Nakakita na ako ng mamahaling regalo. Ngunit itong 2 yuang pulang sintas. Mas mahalaga kaysa sa lahat. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Umuwi kang maaga ngayon. Lulutuin ko ng adobong tofu. Tofu na naman, pwede bang iba naman? Ano? Ayaw mo sa tofu? Nagloloko ka na naman. Gawin nating mga alaala. Ang mga sandaling ito. Yun Sao. Yun Sao, yun Sao. Tapos ka nang magsalita. Mukhang galit ka na. Wala yon, bumabalik lang sa nakaraan. Ang mga alaala kasama ang masasayang panahon, sa palagay ko. Yeah. Ye Yunjo. Kailangan mo pang saktan ang puso ko. Ikaw ang humiling ng katotohanan. Ako. Tama na ang drama. Nasaan si Zifu? Si Jin. May emergency ang kanyang grupo. Inaasikaso niya iyon. Guro, may sakuna. Anong nangyari? Pagkatapos makuha si Tanzixin, pipilitin ni Tanziheng si Patriarch Tan. Ginamit niya ang pagdukot. Pinutol ang pagkain at tubig para takutin ang matandang Tan. Hinihingi ang selyo ng pamilya. Gaano na ito katagal? 4 na araw. Nakapanghihina. Zixin. Zixin. Yun Sao. Sabi ng kalihim ang lolo ko. Huwag kang mabahala. Ako ang mag-iingat kay Patriarch Tan. Bilang pinuno ng 9 Heavens Hall. Lolo. Bakit ayaw mong sumuko sa akin? Kung ibinigay mo agad ang tanda ng pamilya, di ka sana nagdurusa ng ganito. Matanda ka na. Bakit kapit sa kapalaluan?
Punyeta ka, kahod magiging abo ako. Hindi mo ito makakamta. Ang baboy ng mga salita mo, napakalupit naman. Wala kang bayad. Gusto mo pa ng mga lay? Dua, tanga, mula noong bata ka pa. Kitang-kita ko na ang baluktot mong pag-ugali. Katulad ng nanay, taksil na ahas. Tama na to. Tama na ang kalokohan. Ganyan lang ba ang tibay ng loob mo? Nais mo pa ring angkinin ang pamumuno sa angkangtan? Hindi ko naman kailangan ng basbas ng patriarka. Walang makakapalag sa akin kahit na sino. Bukas ay maghahayag ang angkangtan, sa harap ng lahat ng maharlikang angkan. Pagkatapos kong manumpa bilang pinuno, ako na ang tunay na puno ng angkangtan. Hindi magiging madali ang iyong landas. Umaasa ka sa aking kapatid, nawawala siya sa labanan. Kamakailan lang ay, winasak ng demonyong Panginoon ang mga Chen. Nawawala na sina Yambay at Chen. Sa palagay ko patay na rin siya. Tungkol kay Zixin, matagal ko nang alam. Hindi siya ang tinutukoy ko. Sino nga ba? Isang taong laging minamaliit mo. Sino? Ngunit sa kasamaang palad, hindi ko na makikita ang iyong reaksyon. Sino ang mag-aakala? Ang daming nangyari sa Jiangcheng, sa loob lang ng isang buwan. Sabi mo pa, una, ang matagal nang nawawalang Panginoon ng Siyam na Langit ay bumalik sa kanyang banal na trono. Sumunod ang pagmasaker sa angkan ng Chen, si Patriarch Chen at binatang Master Bai. Pinalitan ang patriarka ng pamilyang Tan. Anong nangyari kay Binibini Zixin? Baka may kinalaman ng kapatid niyang lalaki. Imposible. Magkadugong magkapatid sila. Totoo, mga karangalang bisita. Maligayang pagdating sa seremonya ng pamamana ng pamilyang Tan. Ako si Tan Ziheng, nakababatang kapatid ng yumaong patriarka. At ang bagong pinuno ng pamilyang Tan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngunit sa totoo lang, tinanggap ko ang posisyong ito. Dahil sa lubos na pangangailangan. Bigla na lamang nawala ang aking kapatid na babae. Ang aming pinuno ay kritikal na may sakit. At hindi ko matihis na mawala ng pamumuno ang pamilyang Tan. Sa parehong panahon, ayaw kong masaksihan ng pagkasira ng masikap na pagbuhay ng pamilya na pinaghirapan ng aking kapatid. Kaya naman, kailangan kong tumindig. Simula ngayon, masusugid kong pamamahalaan ng pamilyang Tan. At nanunumpa ako. Saan man siya dalhin, hahanapin ko ang aking kapatid. Mabubuhay man siya, o patutunayan kung patay na. Maliban na lamang po, ang tunay na nais niyo ay ang makatagpo ng kanyang bangkay. Sino? Sino ang nasa dyan? Ye Yunjo. Ye Yunjo. Anong ginagawa mo rito? Dati akong manugang ng pamilyang Tan. Magiging opisyal na ang kapatid ng dating asawa ko. Kahit na ano pa, dapat magdala ako ng handog bilang pabuya. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Aling parte? Yung paghahanap mo sa labi ng kapatid ko. Bakit mo ba ito masyadong pinapahalagahan? Sinong nagsabang may paki ako? Ye Yunjo. Nandito ka para mangikil at manggulo. Huwag kang kabahan. Wala akong interes sa mumurahin mong pera at hindi ako nagkakalat ng walang basihang chismis para makipag-agawan sa pamumuno ng pamilya. Dahil, ang pahayag na yon ay hindi chismis lamang. Ang pahayag na iyan ay hindi kailanman chismis. Sandali lang. Ito ang tunay mong pagkatao bilang taksil, ang iyong tunay na hangarin. Mga kapatid, ang taksil na ito, upang agawin ang posisyon ng punong pamilya, dinukot niya ang sariling kapatid. Para makuha ang simbolo ng pamumuno, ikinulong niya ang kanyang lolo. Ye Yunjo, ang lakas ng loob mong man-aire sa akin. Ye Yunjo. Kung ganyan ka man-aire sa anak ko, ipakita mo ang ebidensya. Ebidensya. Yan mismo ang una kong handog. Ate, nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Nabalisa kami ng husto. Zixin, muntik nang mamatay sa takot si nanay. Tama na.
Umuwi na tayo para makapagpahinga ka. Sino bang nakakaalam kung saan ka nanggaling? Sa inyong lahat, paumanhin. Ngayong nandito na ang kapatid ko, tapusin na natin ang pagdiriwang na ito. Tan Zihe, hanggang kailan mo pa mula noong bata pa may ginawa ba akong masama sa'yo? Ngunit ikaw, nagsabuatan kay Qian Tangkai at Bai para dukutin ako, panghahara sa Yunsao. Kung hindi dahil kay Yunsao, sigurado. Zixen, usapang pamilya ito. Pag-usapan natin sa bahay. Layas ka. Hindi ikaw ang ina ko. Ang totoong ina ko, hindi kailanman magpapalayaw sa anak, kahit isakripisyo ang anak na babae. Napakababa ni Tan Ziheng. Talaga. Gaya ng inaasahan ko. Kung maging puno ng pamilyang Tan ang hamak na iyon, malulugmok tayong lahat. Oo, ako ang may gawa. May problema ba? Binabalaan ko kayong lahat. Huwag ninyo akong hawakan. Hawak ko pa ang kapalaran ng matandang puno. Minamahal kong kapatid. Ito ang aking pangalawang dakilang regalo. Hindi, itinago ko siya sa pinakaligtas, na sinaunang bilangguan ng Yuzhou. Tan Ziheng. Ubra ang panlilinlang sa iba, pero hindi sa akin. Walang hiya ka. Sabi ko sa'yo, mabibigo ka ng isang taong minamaliit mo. Tan Zihe, ano pa ba ang meron ka? Subukan mo. Ama, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo si Jiheng. Hindi ko ito tatanggapin. Bakit? Mula pagkabata, hindi kita napatalo. Bakit ka na naman nanalo? Tan Zihe, hindi mo pa rin nauunawaan. Ang tumalo sa'yo ngayon ay hindi ako. Si Yunsao ang may gawa. Tagapaglinis ng kalye? Anong lakas ng loob niya? Dahil siya ang lider ng Siyam na Langit na Santuaryo. Ang Panginoon ng Santuaryo. Siya ang Siyam na Langit na Santuaryo. Panginoon ng Santuaryo. Dumating na ang tatlong Panginoon. Pagbati, Panginoon. Sila ang tatlong Panginoon. Kasama ang mismong Panginoon. Bakit nakatayo ka lang? Lumuhad. Iginagalang namin ng Panginoon. Yunzao, alam kong, pambihira ang iyong katayuan. Taos puso kong paghingi ng tawad. Huwag, Elder Tan, pakiusap, bumangon ka agad. Iniligtas mo ang buhay ko, ito lang ang kaya kong gawin. Ngunit tungkol naman sa ang mga taong ito, paano natin sila pakikitunguhan? Sila, anong gagawin natin sa kanila? Panginoon. Ako. Wala akong kinalaman sa kanya. Nag-isa lang si Tan Ziheng sa bagay na ito. Walang kamalay-malay ako dito. Panginoon, pakinggan ninyo ako. Lahat ito gawa ng nanay ko. Ang babaeng ito. Siya ang utak sa likod ng lahat. Hindi niya ako anak. Hindi. Napakaganda ng samahan ng ina at anak. Zixin. Matandang Tan. Bilang miyembro ng angkantan, ano ang hatol ninyo? Bilang kapamilya nila, wala akong nararamdaman kundi suya. Yunzao, ikaw ang bahala sa bagay na ito. Nauunawaan. Mga gwardya, dalhin niyo ang mag-inang ito. Pahirapang mabuti. Hindi, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Yunzhou. Ang tawa na yon. Nakakatakot. Panginoong Ye Yunzhou ng templo ng Jixiao. Aba. Ang tagal nating hindi nagkita. Yunsao, sino itong lalaking ito? Siya ang nakipaglaban sa akin. At muntik na akong patayin 3 taon na ang nakalipas. Kung mahalaga ang buhay niyo, lumayas na kayo. Zikyu, samahan mo si Elder Tan at umalis na. Ako ang bahala kay Zixin at si Jin. Opo, Panginoon ko. Mag-ingat kayo. Opo, Panginoon. Mag-ingat ka. Sagutin mo ako. Galit ka ba sa kanya? Gusto mo siyang patayin? Gusto mo ba? Sobra. Demonyo, patayin mo ang lalaking si Ye. At tatapatan kitang paglilingkuran. Mabuti, sige. Ibigay mo ang iyong poot. Lahat ng galit mo. Wisit. Pigilan siya. Ngayon din. Pulihin siya ngayon din. Opo, ho.
Panginoon ng impyerno. Ang matandang ito ay hindi katulad ng dalawang iyon. Nagsanay ako ng immortal na sining ng di matitina. Di ko kayang saktan. Kawawa naman. Hindi pisikal na lakas ang sandata ko, kundi ang impyernong kaharian ng 6 na landas. Masamang hangin ito. Ano? Panginoon, mag-ingat. Ang misteryosong hanging ito, nakasisira sa ating sanyuan sa... Hindi ako makahinga. Yunjo. Muntik mo na akong patayin noon. Ngunit sa pamamagitan noon, natutunan ko ang huling landas, ng 6 na landas ng reinkarnasyon, ang landas ng impyerno. Di ko na kayang talunin ngayon, tanggapin mo na ang kapalaran. Ganon ba? E di subukan. Nagmamalaki ka masyado. Kahit na isang tulad mo, hindi makakalaban sa aking 6 na landas ng reinkarnasyon. Sumuko ka na ngayon, Yunjo. Akin ang Gyusho. Punong tagapamahala ng demonyong templo, mali ang pagkakaintindi mo. HMPH. Akala mo ba nitong 3 taon, ikaw lang ang umunlad? Hindi ito posibleng. Baka naman ang aking 6 na landas ay wala sa iyong Somero cycle? Sa lahat ng taong ito, ang inyong demonyong templo, at ang aking 9 na langit na santuaryo, hindi ka ba nagtaka kung bakit? 3 taon nakaraan, nakulong ako sa realm ng multo mo. Akala ko'y ako'y mapaparusahan, sa walang hanggang pagkasira ng kaluluwa. Ngunit sa halip, naging bahagi ito ng aking 3 katangian. Sa madaling salita, hindi lang ako nasaktan, pinag-ibayo pa ang aking kapangyarihan. Kaya nga. Tama. Ang palasyo ng demonyo at himpapawid ay walang hanggang magkasama dahil ang kabutihan at kasamaan ay magkalaban. Ang banal at demonyo ay umiiral ang mundong ito sa likas na balanse ng yin at yang. Ang iyong 6 na landas at aking merusikluhan ay 2 hati ng isang buo. Pansamantala, nahati sa magkahiwalay na katauhan. Kapag nagkaisa ang mga puwersang ito, magpapakita ito bilang Dao. Dao. Makalangit na daw. Panginoon ng Demon God Temple, gagamit ng ganitong hamak na paraan. Yunjo. Zixin si Jin. Yunjo. Dadalhin ko ang 2 babaeng ito. Ano ang gusto mo, Demon Temple Lord? HMPH. Ano ang gusto ko? Bibigyan kita ng address bukas. Pumunta ka mag-isa o papatayin ko sila. Guro, samahan namin kayo bukas. Kahit may mga sugat kami, makakatulong pa rin kami. Gusto kong palibutan ng buong lugar ng aking mga tauhan. Hindi na kailangan. Gusto niyang pumunta akong mag-isa. Ginagamit niya sina Zixin at si Jin bilang panlaban sa akin. Kaya ko itong mag-isa. Tingnan natin kung anong mga lihim mayroon siya. Ang laki ng swerte ni Yunjo. 2 napakagandang dilag ang nag-aagawan sa kanya. Pati puso niya pinaglalabanan. Pakawalan mo na ako ngayon din. Pagdating ni Yunjo, baka ako pa ang mamanhik na huwag kang paglaruan. Astig ah. Gusto ko yan, pero hindi ako ang mamamatay. Kundi ang inyong Jixiao Palace Lord. Hindi totoo yan. Maliban na lang kung may balak ang Demon Lord. HMPH, huwag mo akong lokohin. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Hahaha. Anong chismis niyong pinag-uusapan? Tara't magkwentuhan tayo. Hinay-hinay lang, mag-isa lang ako. Handa ka na? Ikaw ang makapangyarihang Demon Lord. May kinatatakutan pa bukod sa akin. Huwag mong sabihin. Pagkatapos ng palad kong tumama, may internal injuries ka na. Grabe ang tama mo. Hindi mo na kayang labanan ang 3 lords. HMPH, di ko inasahang malalaman mo. Sa huli, kailangan ng talino para pamunuan ang Juxiao Palasyo. Huwag kang lalapit, lumapit ka at gagamitin ko ang Siyu Luo daw. Teka, may binabalak siya. Mag-ingat tayo. Plano, hayagang pakana ito. Yunjo. Pinagsama mo ang sining ng Jixiao Palasyo sa teknik ng templo ng demonyo at lumikha ng bagong kapangyarihan. Ilantad mo ang formula. At sila'y mabubuhay. Manahimik ka at panoorin mo silang mamatay. Yun, Sao, huwag mong sabihin sa kanya. Papatayin niya tayong lahat. Tapusin mo na siya. Wakasan ang banta. Kung makuha niya ito, God Yugo ang 9 na lalawigan. Yunjo, bilang leader ng Jixiao, Huwag mong isakripisyo ang milyon. para sa 3 buhay. Wala nang pagpapaliban. 2. 1. Walang pekeng formula. Nakahihigit ang talino ko.
Dalawa. Teka. Sasabihin ko na ang bulong. HMB. Maging mga bayani, nagigipit din sa pag-ibig. Sa pagbigkas ng bulong. Huwag malabo o pabulok. Di mo gustong mawalan ng mga paa. Ang mga mahal mo, di ba? Huminahon ka. Makinig kang mabuti. Walang kilos, walang sarili. Walang pag-aari, walang pagsuko. Walang pagnanasa, walang paghabol. Walang pagkahumaling, walang puot. Yun na. Kalahati na lang. Pero, ang natitira, pakawalan mo muna ang isa. Sige. Sino sa kanila? Ang pakakawalan ko? Kalagan muna silang lahat. Pakawalan mo muna si Zixin. Yun, Sao. Sumunod ka sa akin. Pinakawalan ko na siya. Ano yung ikalawang bahagi? Bakit nagmamadali? Ang natitirang kalahati. Makinig kang mabuti. Matatag sa gitna ng gulo. Magkakabit pero malaya. Hiningang nagkakasundo. Isip at diway nag-isa. Ganoon pala. Ganito pala ang sistema. Ha ha ha. Si Jin, halika rito agad. Jiu Show. Sa akin na ito. Alicia, halika na rito habang may pagkakataon ka. Jiu Zhao. Akin na ito ngayon. Yunjo, anong dapat nating gawin? Meron ka bang popcorn o mani? Ha? Essential na merienda ang popcorn at mani sa palabas. Mukhang may plano na si Yunjo. Siyempre, Anong pinagbubulungan ninyong dalawa? walang importante. Lanan, huwag niyo na lang pansinin. HMPH. Salamat Yeyunjo sa pagturo ng oras ayon. Ngayon ako na. Ang naghahari sa langit at lupa. Wala nang makakalaban sa akin. Bilang isang Diyos, ibibigay ko. Ang huling sasabihin bago ang kamatayan. CJ, ang huling sasabihin ko. Sana'y tumagal ka pa ng ilang oras. Anong nangyayari? Nawala na ba ang kapangyarihan ko? Hindi mo ba napansin? Ang langit at lupa na hawak mo ay nagbago na ng balanse. Inisahan mo ako. Sino pa ba ang dapat kong balakit? 3 taon, buhok lang lumago, hindi utak. Pero, ramdam na ramdam ko ang napakalakas na kapangyarihan sa akin. Tama naman ang mantra na tinuro mo. Tama ito. Pero baligtad. Tamang mantra. Magtagpo ang langit at lupa, magsama ang mga meridians. Baligtad, kapangyarihan ni magtitipot. Maglalaban ang meridians ng langit at lupa. Ako'y, hindi ko tatanggapin to. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ang tanga mo talaga. Hindi ka maaaring maging Panginoon ng 9 na kalangitan. Ngunit Yeyunjo, may backup plan ako kasama ang 2 babaeng yun. Ha ha ha. Zixin, si Jin. Putang ina mo, nilagyan mo sila ng nakalalasong hangin ng pauna. Hoy Sinta, Ano ng problema, Iro? nakalimutan mo ang baon mo. Unti-unti na naman akong nakakalimot. Ay, tama, nasasanay ka na ba sa simpleng buhay? Oo, walang problema. Basta't magkasama tayo, okay na yan. Tsaka, meron pa akong 5 bilyon sa Hua family account. O siya nga pala, Yunjo. May itatanong sana ako sa'yo. Yeah, tanong ka. Bakit si Tan Zixin ang inuna mong iligtas noon, imbes na ako ang sagipin? May nararamdaman ka pa ba sa kanya? Kung babae ko. Bakit siya una? Siya ang aking tagapagligtas. Taong may utang na buhay ako. Kaya't kailangan ko siyang iligtas. Ngunit kung mamatay ka, mamamatay rin ako kasama mo. Dahil mahal kita. Ay, salbaha ka, mahal din kita. Punong hall, may tumawid sa 100 metro mong hangganan. Zifu, hindi na ako punong hall. Huwag mo na akong sundan. Si Tia Zixin pala. Mahal, may gulo. Takbo.
Ngayon di, Array, hindi pa siya sumusuko. Yun Zhao, nagkamali ako. Patawarin mo ako.